Hello guys, good morning. Ayan, at ngayong umaga nga ay talaga namang ako'y nalulungkot dito sa nangyari sa aming drainage. Kasi guys, nagkaroon kami ng problema dito sa my kitchen. So kapag gumalimit ako gumagamit ng tubig, is umaawa siya dito sa loob mismo. Dito sa loob mismo kasi nagbarado yung kaming kanal. So siguro marami siyang mga nabubuong oil o basta mga tumitigas na mga kung ano-anong bagay doon. Tapos ganito guys, itong umaga na to, ito bumili yung amo ko ng soda. So ito talagang dapat talaga maingat ka sa paggamit nito. Pero sorry guys, wala talaga akong gloves dito. So ayan, maaga talaga itong gumising at binuhusan ko ng soda itong kanal. At sana talaga ay madala yung bara nito. Talaga namang ito ay sobrang init at mabaho, sobrang baho talaga niya gamitin guys. Kaya maingat naman ako dito at hindi, awa naman ng Diyos, hindi naman napasok yung kamay ko dito. Siyempre, naglinis tayo ng kamay at pagkatapos. At sana abangan nyo guys kung ano mangyayari dito sa kanal na to kasi talagang hindi ako makapaggamit dito sa kitchen kasi umaawas yung tubig dito sa flooring namin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at abangan niyo kung ano mangyayari dito sa aking inaalis na baradong kanal na ito. So ito sa guys, bababad ko muna siya ng 15 to 30 minutes then mamaya maghahanda ako ng maraming tubig tapos ibubuhos ko dyan. Sana madala yung kanyang barado doon. No? So abangan nyo guys, abangan nyo sa next video ko na i-upload kung ano mangyayari dito sa aking inaayos na baradong kanal. Bye! So ito na guys ang part 2 nung pag-aayos ko ng baradong kanal dito sa loob ng kitchen namin. So ito nga at ngayong umaga guys ang oras nito ay 7 mahigit na, 7:15 I think yan. Pero dito kasi guys ang alas 7 ay babago pa lang siya liliwanag, kailangan pa mailaw. So lumabas ako tapos tatanggalin ko to kasi kailangan kong makita kung may mangyayari ba kapag nagbuso ko ng tubig doon sa loob. Kasi nagbuso na ako ng soda kanina, then nirest ko ng 30 minutes para matunaw yung kanyang barado. Tapos dito ko makikita kung may aagos na siya na tubig. So ayan guys, yan. Kailangan dyan may lalabas na tubig kapag nagbuso ko ng tubig dito sa loob. So dito kapag nagbuso ko, kailangan mataas yung pressure ng tubig mo, tapos bigla talaga yung buhos para madala yung bara. Tapos titingnan ko dun sa labas. Ang problema guys, kapag titingin ko dun sa labas, walang lumalabas na tubig. Tapos kapag dito, binuhusan ko ng binuhusan, ang nangyari, mapupuno na naman siya, aagos na naman siya dito, o overflow na naman siya dito sa loob ng kusina. Nakakasakit ng ulo agang-aga. So dati kasi guys, nangyari na rin to at ako na rin talaga yung nakaresolba nito. Kaya ngayon, umasa yung amo ko na ako na naman yung makakaresolba ng problema na to. So ayan guys, napaka-flexible talaga ng trabahong OFW. Lahat kakayanin mo ngayon. Isa akong tubero. Dati noon naging pintor ako, ngayon tubero naman tayo. So ayan, nag-isip ako ng plan B. Kumuha ako ng stick at kailangan kong salaksakin itong butas dito na may PVC na malaki. So yung amoy naman niya guys, hindi naman talaga siya kabahuan. Kaya lang nag-face mask ako dyan kasi gawa nung amoy ng soda talaga na medyo masangsang yung, masakit sa ulo yung amoy ng soda. Pero yung amoy ng kanal talaga niya, hindi naman siya kabahuan. Kaya naman, hindi naman siya talagang asin sobrang baho. So, ayan nga guys, at habang sinusuksok ko to, hindi naman umabot yung stick ko. So, kumuha ko ng pandugtong kasi dito sa stick na to, may thread yan na kailangan, nadudugtungan naman siya para humaba. So, kailangan ko talaga siyang suksukin ng suksukin. So, talaga naman, agang-aga, umiinit talaga yung ulo ko dito. Actually, wala pa akong kain dito ha. Ngayong umaga na to, wala pa akong kain. Hindi pa ako nag-aalmusal. Kagigising ko lang talaga niyan. Talagang, ito na talaga yung trabaho ko. Kahapon ko pa tong problema. Tapos ngayon ko lang talaga siya nilagay ng soda. So ayan, kailangan salaksakan ng salaksakin. Na medyo nasasaktan nga yung kamay ko dito kasi sumasagi yung kamay ko dun sa may PVC. Medyo nasusugatan siya, na untog-untog yung kamay ko dun kapag sinasalukso ko. Pati nga short ko ay nalalaglag na. Wala pa talaga. Ikaw na yung bagong gising, walang almusal. Hinahapo na talaga ako dito. Matinding exercise talaga to. So ayaw ko pa naman na naabala yung mga trabaho ko sa kusina. Kasi ang dami kong gagawin mamaya sa kusina. Hindi ako pwedeng gumamit ng tubig kapag hindi umaagos ng maayos yung kanal namin. Kasi aawas kami dun sa loob ng kusina. So, ayan, sige, suksok, yan, suksok. Pero talaga guys, sabihin ko sa inyo, wala talagang tubig na lumalabas. Tapos, ang tigas-tigas niya sa luksukin. Actually, dito sa dalawang stick ko na to, medyo hindi ko pa to kinaya. Kapag nagdugtong pa ulit ako ng isang stick dyan, magdudugtong pa ulit ako ng isang stick kasi sobrang tigas talaga. Kailangan masaksa ko talaga siya ng masyado paloob. So, ayun lang guys, at abangan ninyo ang aking part 3. Ayan, kung ano pa talagang plan C ko. At thank you guys sa inyong panonood at abangan ninyo ang susunod kong upload kung paano ko ba ito matatanggal itong barado na to. So, thank you so much. That's life yan. Bye-bye! So hello guys, ito na nga yung ating part 3 at pagkatapos ko nga kayo sa part 2, naligo muna ako kasi nag-almusal ako guys kanina. Pagkatapos ko mag-almusal, ito balik na naman tayo dito sa ating tinatrabaho na to. Kailan ko ba talaga ito matatanggal, itong matigas na nakasuksok sa ilalim na to. Kung napapansin nyo, wala na akong gloves, wala akong face mask. So wala na talaga siyang amoy, tapos wala naman siyang ano ka dyan na malagkit na kung ano. Wala talaga siyang lumalabas na tubig. So ayan guys, at ito nga yung aking pangsungkit. Kung napapansin nyo, sobrang haba talaga nito na aking sinusuksok pa ilalim. Ayan, ito yung ginagamit ko
kong pang saluksok. At talagang paulit-ulit ako dito guys. Talagang pabalik-balik yung ginagawa ko dito sa loob at dito sa labas. So ako lang mag-isa talaga yung kumikilo. Sa oras na to ay mag-aalas 9 na ng umaga. Tulog pa rin yung amo ko. So ayan, sasaluksokin ko ulit siya dito. Pabalik ko na naman siya dito sa kabilang butas ng PVC. Tapos ang tigas niya talaga guys kapag sinusuksok mo talaga para siyang bato dun sa loob. Ang tigas na wala lang talaga siyang lumalabas na kahit ano. So dito habang tinusuksok ko dito konti, yan, nagulat ako kasi meron na siya. Naibutas ko na siya ng konti. Yun, lumabas na yung tubig. So marami na rin kasi akong tubig kaya nang ilagay dito sa loob. May tubig na siya na lumalabas. Ayun, may kasama na siya mga kulay puti na parang nabuong sebo. So hindi talaga siya basta-basta matatanggal kung mainit na tubig lang gagamitin. Talagang hindi kakayanin. So ito, nilagyan ko ulit ng tubig dito sa loob. Tapos titingnan ko kung sasama na yung kanyang mga nakabara na yon. So ganun lang guys, paulit-ulit lang talaga. Paulit-ulit lang yung ginagawa ko. So ayan, naglagay na ako ng maraming tubig ulit dito. Tapos pupuntahan ko naman siya dun sa labas. Ayun, nakita ko, ang dami na tayo. Nakita niya yung kulay puti na yan. Yung mga bara-bara niya talaga. Tapos meron pa yan. Kinukuha ko siya dito sa ano kasi baka bumaran naman doon sa kabilang dulo. Kukuhanin ko siya dito. Ganyan tsura niya parang sebo. Lalagay ko dyan sa plastic para maitapon na lang. Wala naman siyang amoy. As in wala na siyang amoy ngayon. Parang tubig na lang talaga yung lumalabas na ano. Wala naman siyang amoy na sabihin mo na amoy kanal. Hindi na. Hindi na ganun. Hindi katulad kanina na amoy talaga yung soda niya. So ayan nga guys. O tingnan nyo. Ayan yung aking mga nakuha. Ayan. Sobrang lalaki guys. Parang tipak ng bato na hollow blocks na ewan. Hindi ko alam kung ano yung mga tumitigas na yan dyan sa ilalim, sa loob na yan. So, ayan lang guys, at awa ng Diyos ay nakuha ko na rin lahat. At ito na, ibabalik ko na itong aking tinakip dito. At pagkatapos ito, syempre, maliligo na ulit ako. Ayan, ito, babalik ko na itong bakal dito sa ilalim. Tapos tatakpan ulit siya nitong tiles. So, ayun, at awa ng Diyos ay medyo sumakit din talaga yung aking bayawang dito. Yung aking likod. Ayan guys, malapit na matapos. At iimisin ko na lang itong aking mga pinagkaanuhan dito. And yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Oops, at kung nakaabot ka dito hanggang dulo ng aking video, please follow Tats Life. Ayan, ang OFW yung Palaban. Thank you!